So hi guys, imagine welcome back to my channel. So for today's video is very special. Dahil ngayon is nandito kami sa Maple Grove, no. Nagre-relax kami here, nag-walking din, a little bit walking dahil medyo malayo ang parkingan dito. And gusto rin namin ma-relax ang utak namin. Syempre, this past few days may mga nangyaring problem, struggle, pero ganun pa man, laban lang in life and kami kasi na ako, parang minsan lang kami usap ng magkasama kami lagi pero hindi kami nag-uusap ng Seryoso. deeply and seriously, parang ganun. Kasi wala lang, ganun. Lalo na't ngayon medyo busy kami sa mga pinagbibisihan namin like muffin, yung bago naming business na muffin, leche flan, ube, halaya, and yung sweet beans. So, sa mga betong order, PM kayo sa akin, Facebook, Anjo Vocal Vyong. So, ngayon nga is na kami niya ako, kwentuhan, chikahan, ganun. Parang ito na rin siguro yung seryosong usapan talaga. Oo, kasi hindi ka kami masyadong nakapag-usap. Sobrang tagal namin, like 1 year and 7 months na kami. Pero hindi kami Hindi kami, parang pag nag-open tayo, parang hindi tayo nagiging open up. Oo, yes. Go with the flow lang kami every day. Pero, di ba? Ang mahalaga is we love each other. Di ba? So, ayun naman. Parang kasi puro lambingan lang tapos minsan hampasan taluan. Oo, ganun lang. So, minsan talaga may nangyayaring ganun. Pero, the show must go on and laban lang in life and enjoy life because life is a celebration. Pero bago ang lahat, bago natin sabihin yung mga ganung bagay, gusto ko muna simulan sa masayang alaala natin ng 1 year and 7 months. Thankful ako kasi dumating ka sa buhay ko. At thankful ako na meron akong Andrea talaga. Kasi that time na wala pa siya sa buhay ko, parang ang lungkot, parang ramdam na ramdam mo yung mga nangyayari. Pero yung dumating siya sa buhay ko, naging masaya ako at parang going to the flow na lang din ako sa mga lahat ng mangyayari. Wala na akong pake kung anong mangyari. Basta alam kong masaya ako. Masaya kaming dalawa. Pero yun nga, hindi naman lagi talagang magiging masaya. May mga masasakit at hindi mangyayari. Diba? Pero yun nga, nilalaban ko tong relationship namin kasi alam kong masayang masaya ako dito at alam kong magiging okay din ang lahat. Sasang-ayon din yung panahon na yun nga, may mga dreams din kami kasi kaya ng mga ibang country na gusto namin puntahan. May mga dreams din kami ni Andrea. For example, ano yung dream natin? Dream namin na makapag-travel. Yes, makapag-travel. Ako naman, kahit saan basta, basta alam kong magiging masaya siya. So ako naman, syempre I'm so very thankful din kay Jacobe na dumating siya sa akin dahil siya yung nagpo-realize sa akin na napakalaga ng pera. Kasi ako nung times na madami talaga akong pera. Parang talaga, I'm super ako gastos, ganyan ko anong gusto ko, luho. So kasi first time ko magkaganong pera eh. So si Jacobe nagpo-realize sa akin na palagahan yung pera, ganyan, and kailangan maging ka business minded. So si Jacobe kasi napaka-business minded niyan. Kahit anong gawin, ginagawa niya para magkapera kami, lalo na nung time na walang-wala kami. So, si Jacobe talaga yung gumagawa ng paraan. Dito lang ako to support Jacobe. So, ayun. I'm so thankful din na Jacob nandyan siya for love me and also sa pag-care sa akin na kahit sobrang daming nangyari sa amin, sobrang daming pagsubok. Kasi, nung umpisa pa lang na nakita si Jacobe sa vlog ko, ang dami ng bash lagi. Like, kala ko, may pagkakataon pa nga nakasusuko na siya. So, buti na lang,
tinatagan niya yung loob niya kasi kala ko talaga sabi ko, ay sumuko na siya agad. Sabi ko, ay ganun lang pala siya kadaling sumuko sa mga bash lang pala ganito, ganyan. So, sabi ko, ay buti na lang talaga umano siya. Dumaban siya sa mga basher. And pinakita niya naman talaga kung gaano niya ako kamahal and gaano niya ako Sinusuporta. sinusuportahan talaga sa kahit anong bagay in life. Pero may mga nangyari namang problema like kagaya nung nangyari this past few months, 'di ba? Over Jacobe and my friend. So, ayun, may mga misunderstanding na nangyari about that pero ayun nga, syempre hindi ko rin mawawala yung mga kaibigan ko na may care sa akin and also naiintindihan naman nila yon. So, pero ganun pa man, lahat naman tayo gagaan sa ganun eh. So, pero ang mahalaga is sundin natin kung anong tinitibok ng puso natin and always be kind. Ayun yung pinakamahalaga and understanding. Ako naman, masasabi ko lang din. Siguro kaya hindi kami parang, kasi isa lang naman din yung gusto namin eh. Kagaya nila Aye, and then ibang BNT, isa lang naman din ang gusto nila. Is mapabuti ka. Kumbaga, friend ka nila, ayaw ka nilang masaktan. Ayaw ka nilang umiiyak. Ganun din naman ako. Pero kasi sobrang na-feel ko that time na parang wala nang nangyayari. Parang sabi ko sa sarili ko, ay parang wala nang nangyayari. Parang mas lalo tayong nahihirapan. Sabi ko that time noon sa kanya. Kasi nagiging main problem talaga is yung pera. Yun nga talaga, yung main problem is pera. Kasi pag once na naging problema mo yung pera, lahat na ng problema nandyan na eh. Diba? Totally, ang hirap kumita ng pera. Sobrang hirap ng kumita ng pera. Kaya sabi ko, sige, let go na natin yung bahay para iwas na din tayo sa mga gastusin, iwas na tayo sa pambayad ng ganito, mag-focus na lang tayo sa goal natin, siguro ganon. Obviously, ang hirap ng situation namin talaga na lagi namin nagiging problema is pera. Parang, yun nga sinasabi ko sa kanya. Kasi that time nung una pa lang kami, nag-iipon na ako eh. Diba? Alam mo yung mga tagpa 520 ko nun. Diba? Nag-iipon na ako. Sabi niya sa akin, huwag ka mag-ipon kasi Kasi sabi mo sa akin, pag nag-iipon, parang pinaglalaanan mo ng... Kasi ganun kami sa family pag nag-iipon ka ng mga yung alingkansya, mga ganyan. Pamayin namin sa family namin. Parang pinag-iipunan mo yung sakit. Kasi one time nga, si mother, may tindahan kami sa Kaingin. Nag-iipon si mother ng mga barya. Then, si father ko yun, nasa tagkasakit. Feel ko yun yung isa sa mga namin. Pero, gano'n naman talaga, mangyayari man talaga sa atin magkasakit. Siyempre, hiram lang ang buhay natin, 'di ba? So, may darating talaga and may aalis. So, we need to always be prepared. 'Di ba? Tsaka kasi ako kasi, nasanay talaga akong maging independent. Kumbaga, hanggat maaring kaya mo naman gawan ng paraan, why not, 'di ba? Kasi yun nga sinasabi ko sa kanya parati na gumawa ka ng mali ng ikaw lang, di syempre 'di ba? Ikaw lang din si solusyon ng mga ganung bagay, 'di ba? Ito kasi yung naging lesson sa akin nung mula bata ako. Pag gumawa ka ng problema, ito kasi lagi sinasabi sa akin ng mama ko. Problema mo lang, huwag ka nang mangdamay. Kasi yun nga, pagdating sa kasarapan, ikaw lang yung may ikaw lang yung masaya dyan. Pero pagdating sa problema, damay-damay na. Which is, ayun yung ayaw ng mama ko. Kasi syempre, dati ako yung pinaka-black sheep sa amin sa bahay. Alam mo naman yan. Yes. Diba? Kaya naging independent talaga ako sa sarili ko na
Pag wala akong pera, kailangan ko dumiskarte, kailangan ko gumawa ng paraan. Ayoko yung nananatili lang ako sa bahay. Gusto ko may ginagawa ko. Kaya makikita nyo naman din na marunong ako magluto, marunong ako maglaba, marunong ako Lahat. magkunting-kuntong-kuntong-kuntong, ganon. Parang, So, ako naman kasi, feel ko, na-spoil din talaga ako ng family ko. Like, lahat talaga binibigay sa akin. Like, simula pa nung, hindi naman sa lahat binibigay. Like, medyo may kaya kasi kami nung bata ako. So, feel ko nakukuha ko lahat ng gusto ko. So, isa din sa nagpaano sa akin nung, syempre nung bagets-bagets pa kami, syempre nagkakaanda na kami dahil kay Kuya Lloyd, yun, TF-TF ni Kuya Lloyd, di ba sobrang laking tulong na yun, like tuwan-tuwa nga si mama, nung first sahod ko, binigyan ko siya noon, para mga 1,000 or 2,000, ganun. So, ayun, nagulat lang siya, pero, napaka, daw, talaga, napakahalaga talaga ng pera, kailangan mo talaga siyang pahalagahan, syempre. So, ayun nga. tsaka, sobra akong naiinggit kay Andrew kasi nga, may mama siya, may mga ate siya. Kumbaga, pag may problema siya, nandyan parati sa kanya. Kasi ako, kung tutusin, kung ako pag may, kaya nasanay din ako maging independent. Hanggat kaya kong solusyonan yung problema, ako na lang talaga sa solusyon. Kasi wala naman ako ibang kakapitan. Which is, ang bata pa lang ako, ang hirap na ng sitwasyon ko kasi nga, ako yung panganay, so, ang hirap na maging broken family din kasi, yun nga, salitan kayo, father side mo, tapos susunod na naman na taon, mother side mo, parang ang hirap, parang kaya sabi ko, gusto ko na maging independent kasi nakakapagod yung gantong situation. Kaya sabi ko sa sarili ko na, kaya ko naman siguro na, which is nakaya ko din naman, 1 year akong, ay hindi, more than 1 year din akong naging independent. Kumbaga, wala ako sa poder ng pamilya ko ni isa. Kumbaga, before kami maging kami, naging independent ako, tapos parang nagpahinga lang ako ng 6 months. Pumunta ako sa bahay namin. And then after that, nagkakilala naman kami ni Andrew sa TikTok. So, yun nga. Nangyari. Nakakaingit talaga si Andrew, sobra. Pero lagi ko sinasabi kay Jacobe na huwag niyang kakalimutan pa rin mahalin ang kanyang parents and kanyang mama and kanyang father, na kahit separate na sila, syempre, may love pa rin talaga and care sa kanya yung mama at papa niya. So, kailangan lang niya intindihin, syempre, tumatanda ka na, kailangan mo intindihin na napakahirap namin talaga maging OFW. Like, grabe, sobrang hirap yung homesick na nararamdaman nila. Like, sobrang hirap talaga. Sa bahay pa nga lang, mag-isa ka na, mahirap na. Paano pa kaya pag sa ibang bansa, may work ka? So, Tsaka sa ano din naging lesson ko sa sarili ko. Kasi mahilig dati ako magkumpara. yun nga. Mahilig Don't ako compare magkumpara. to others. Kasi nga 'di ba, meron akong tita. Mm. Ano siya talaga, parang baby kahit nalalaki na ng mga pinsan ko. Mm. Binibaby niya pa rin. Mm. Yun nga sila, sila Bikay, 'di ba? Mm. Sabi, doon ako nainggit parang ba't kami pag yun nga. Syempre, ikaw kasi yung first apo. Tsaka So, tsaka pina-explain din naman sa akin ni oo, mama na na matanda ka na, syempre. hindi naman sa pagiging matanda. Kumbaga, sabi niya sa akin, huwag mo ipag-compare iba't ibang magulang, Mm. ang iba't ibang pagpapalaki, iba't ibang magulang, iba't ibang mararanasan mo, hindi pare-parehas. Kumbaga, iba-iba yung pagpaparamdam ng pagmamahal. Kaya sabi niya sa akin, wag mo ko i-compare kasi ako nanay, iba't ibang pagpapalaki yung ginagawa. Oo, may kanya-kanya silang style sa pagpapalaki talaga. Sabi niya, gusto niya lang din daw ako matuto. Sabi niya sa akin na, tuwag-tuwa daw siya sa akin kasi nga, parang, Oo, syempre gusto ko na rin matuto. Syempre, yung both parents mo ay nasa ibang bansa. So, sino tutulong sa sarili mo kundi sarili mo lang din, diba? tuwa siya sa akin kasi nga, yun nga, hindi naman ako totaling nanghihingi sa kanya. Kumbaga, minsan di ba nagbibigay na lang siya, gano'n. Hindi niya ako nakikita ang hingi, penging, ganito, wala. Kumbaga, doon siya tutuwa na parang
kaya ko na. Mm. Parang sabi niya sa akin, pag nawala naman daw siya, kaya na. Pero wag naman po. Pero gusto ko rin din talaga makabanding yung mama ko. Oo naman, kahit sino naman, di ba? Pero, alalahanin mo lang na ginagawa yung, kaya nag-work yung parents mo. Di ba? And para sa inyo rin naman ang inyong kapatid, di ba? Nagpapatay siya ng bahay, di ba? So, para sa inyo yun, di ba? And the end of the day, para sa inyo yun. Kaya, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong parents. Yun din, ano ko. Ayun din yung isa sa mga ano ko na in-advise sa akin ni Ate Jen na huwag kang magtatanim ng galit na kahit sobrang grabe yung ginawa sa'yo, like, always be positive, 'di ba? And every problem na talaga has have a solution. So, kailangan mo lang talaga is kumilos. Alam mo, both sides, both si mama at si papa, sabi nila, magkaasawa man sila, hindi na sila mag-aanak. Kami lang. 'Di ba? So, syempre iba rin talaga yung ano nila sa inyong magkakapatid. Nung una, hindi ko talaga nanawaan. Alas magrebelde ako na magrebelde. Pero yung that time na nagkasakit ako, doon ko na-realize na, ganun pala, na iba't ibang magulang yung iba't ibang magulang at iba't ibang pagpaparamdam ng pagmamahal sa mga anak. So, Meron naman yung sweet talaga, halos bini-baby. Meron naman yung nagagalit yung magulang, pero alam deep inside, pagmamahal niya pala yung... oo, iba-iba talaga sila ng atake. Pero at the end of the day, 'di ba? Magulang is magulang. Magulang talaga. Pamilya talaga ang matatakbuhan natin. Kahit anong problema ang dumating sa atin, 'di ba? Kaya thank you rin ako sa lola ko. Kasi... Yes. To your lola and to your papa, to your mama. thank you naman. And to Both, to lahat ng pamilya. both naman sa lahat ng mahal ko sa buhay, mahal ko sila. Yes. Ako din naman. I'm so thankful lalo na sa may mama na always support, and also kay Ate Jen and kay Basang na always sumusuporta palagi. I love you so much. And to all my family, Biong and Vocal family. Grabe sila sumuport, lalo na being a part of LGBT. Grabe, hindi nila pinaalala sa akin na, hala bakla yan, ganito yan siya, ganito yan. Grabe ang support na inano ko. Kasi nung times na, lalo na sa Biong side family, kasi medyo parang ako lang yung ganito. Sabi ko, hala, nagulat ako. Dati pa nga nagtatago pa ako, pero may tito ako nagsabi na, hala, tanggap kita kahit ganito ka. So, nasarap lang sa feeling na may tumanggap sa akin. Tapos, ayun na, nagugulat na sila. Nagulat na ako na sinusuportahan nila yung vlog ko, sinishare nila sa mga GC, like, in the heart nila. So, I'm so very thankful if you're all guys. So, I'm so very excited sa reunion namin next year. So, abangan nyo yan. So, I'm so very excited. Ano yung ano? Kasi, di ba, 1 year and 7 months na tayo. Ano yung pinaka-wish mo na gusto mong matupad? Hindi ngayon someday. Siyempre, ang gusto ko matupad sa ating dalawa, and also, gusto ko magkaroon tayo ng business ng bongga, siyempre. Pero medyo kailangan pa natin sipagan ng bongga talaga malala. So, everything's happened for a reason naman talaga. So, kailangan lang natin talaga ng hard work and determination. Alam kong kaya naman natin yan. Medyo nahihirapan pa tayo ngayon kasi, medyo baguhan tayo sa business industry. Pero sabi nga ni Jessica, tiis ganda lang. Ano rin sa atin yung panahon. Ganda and laban lang. Tiis lang, Diba? tiis ganda lang. Oo, syempre dream ko sa ating dalawa, magkaroon tayo ng business, ng car, ng sariling bahay, 'di ba? So manifest, 'di ba? Ako, wish ko para sa ating dalawa, simple lang. Kasi sabi ko nga sa kanya, pag minsan kasi nakakahawa ako ng baby. Nakakahawa ako ng baby, sabi ko. Naman ako na gusto ko rin naman talaga magka-baby. Pero not today, parang hirap. Dahil nung kay Aljon. Si Aljon talaga hirap. Kasi makulit talaga. Pero ang hirap naman talaga kasi, baby, pagkain yan.
Dede. Oh, pag nag-aral pa yan, Diyos ko po, mas dagdag. So, napakahirap. Kailangan talagang pagplanuhan. Alam mo, di ba naalala mo, yung pumunta tayo sa Pasay, may pamangkin ako na, yung sobrang laki. Anak ni Ate Eliza. Ah, Tapos sabi ko sa sarili ko, yung hinawakan ko siya, parang, sabi ko someday, gusto ko magkaanak, gusto kong kahit magkaroon sino naman ng... sa atin gusto magkaanak. Teka ako, kahit part ako ng LGBT, gusto ko rin talaga magkaanak. Kaya sabi ka namin, ano, Ayaw, ano, yung, anong tawag doon, yung i-inject yung oo, sperm yun. Pero cell. mahal yun, pero tsaka na. Ayun yung pinaka ano namin, Wish. Wish Na magkaroon kami ng ng baby. baby. Pero Kasi medyo pag- matagal pa naman. Na, every time na, ang sarap niyang, pag nakikita mo yung mukha ng baby, parang nawawala lahat ng pagod. pagod mo. Alam mo yung natuwa nga ako yung pinapanood namin, yung kay Tony Fowler, si Baby Tyron. Oo, si Tyron. Diba? Pag nakikita mo ang smile, pag makikita mo lang yung smile ng baby, parang, sarap, nawawala parang talaga yung ng pagod mo sa ano. Ako kung hindi man kami yung maging ano sa business, yun lang yung pinaka wish ko na sana matupad. Kumbaga kahit na anong pagod man yung gawin namin, basta kasi ang hirap tumanda na wala kang dugot laman eh. Parang parang tatanda ka na lang ng ganto na lang, 'di ba? Parang kaya parang naisip ko, Iba talaga pag meron kang family. family. Oo. Pero kung magkakaanak tayo, sinong gusto mong kamukha? Siyempre. Gusto ko. Sa'yo. Kabog yan, pag ganyan. Siyempre gusto kong kamukha. Siyempre, sa'yo yung mata, saka yung kilay, sa akin na yung ilong pababa. Baba. Ilong pababa. Parang Basta ayoko lang maano sa'yo. parang ako gusto ko lang ilong. Mamana sa'yo yung ilong. Kasi parang panicking. Ako sa akin yung kilay, sa akin yung mata, sa akin yung puti, sa akin yung ilong. Ay, ilong sa'yo yung ilong. Ayoko na. Hindi mabuo ng ganun. Hindi. Hindi, kahit ako, kahit ano naman. Grabe ka naman. Aso pa nga lang, Diyos ko po, si Odette pa nga lang sa kasiking napaka-spoiled na for me, paano pa kaya pag naging tao na yun, di ba? So, Ngayon, kasi guys, nakikita ko kasi pag nagkaroon ako ng anak, pagdating naman sa school, si Jacoby naman kasi, napaka-strict, feel ko. Strict siya sa, sa pag nagkaroon kami ng anak. Di kami magkakaano kasi ako parang, gusto ko enjoy yung pagkabata. Tsaka kagaya nung kay Aljon. Like, grabe siya magturo talaga. Like, grade 3 pa lang si Aljon. Divide na. Saka times na ng bongga. hindi kasi, ganun naman talaga. Divide naman din na hindi yung pinag-aaralan niya kasi grade 3 siya. Kasi ako, advance. Sabi ko nga, syempre napapagod din yung bata. Pero kasi, ang nakikita ko kay Aljon, siya talaga, iba yung pagkapasaway niya. Kita mo naman, di ba? Super pasaway talaga. Ini-enjoy niya yung pagkabata niya. Ang dami kong nahawakang bata, pero iba yung pasaway ni Aljon. Iba yung di ba Ay, kahit si Basang yung nagsabi na napakapasaway. Pero si Adjo kahit pasaway, napakatalino niyan. matalino siya. Matalino siya sa matalino. Parang yun nga lang, mabilis siya maturuan. Kaso nga, tuturo mo sa kanya, nilalaro niya, minsan di ko alam, di mo man lang kakaturo mo pa lang, mamaya kalimutan niya na kung paano, di ba? So, kailangan ko talaga i-remind sa kanya everyday. Kaya nga, bilang kami yung natitira sa bahay, gusto ko siya turuan ng turuan. Kaso kasi, pinsan, tumataas yung BP ko. Oo. Tumataas yung BP ko. Kasi nga, tuturuan mo siya, sa iba siya nakapokus. Oo, ano siya. Para nilalaro si Mingming, nilalaro si Odin. So, pero, sabi ko naman, okay lang naman yung ganun. Siyempre, napapagod din. Kailangan niya ng rest. Kasi yung isa, yung bunso namin na pinsan, si Chuy. Di ba? Si Chuy, pag si Chuy kasi, pag sinabi mong, Chuy, baba na, doon ka na sa kwarto ninyo.
bababa na kagad yun. Wala na yung sasabihin na, Kuya Yowan, gusto ko dito. Wala na siyang gagawin sasabihin. Ang sasabihin niya lang sa'yo, sige po, okay po. Parang ganun siya. Tapos kaya parang, yun nga yung binila namin ng bag si Aljo. Oh, kala niya sa kanya. Kala niya sa kanya. Sabi Sabi niya, niya, hala yung kala niya sa kanya yung mahirap. Pero, mas kabog naman si Chuy kasi. sige, si Choy, Nike yun eh. Kabog yung mga advance yung mother ni Chuy. Like, naka-Nike Adidas talaga silang bongga. Like, Oo. kabog na rin naman. So, tsaka si Choy kasi parang talaga, advanced din yung isip nun. Kasi medyo, ano na yung nakapalibot sa kanya, medyo mga mature. Matured. Tsaka yung mga ate niya matured. Oo. Kaya parang ako rin yung minsan nga pag nauwi kami, kaya sabi niya sa akin, hindi ka na nandito lagi Oo, kuya, namimiss gano'n, ka niya. namimiss niya daw ako, tapos kasi pag nandun talaga ako, as in talaga, Bilis mo na iihina. Tagal mo na. oh sige, outro mo na. So, ayun guys, nagchika-chika lang kami dito sa Maple. So, ayun, super relaxed lang kami dito kasi buti nga hindi umulan ni Diyos ko po. Sumang-ayon. Sumang-ayon ng panahon. So, ayun lang. Ang ano ko lang is, advice ko lang, madlang people is, enjoy natin yung buhay natin. Syempre, napaka-iksi lang ng mundo. We don't know what's happened tomorrow, today, and every day. So, kailangan natin enjoy yan. And also, always be kind and enjoy life because life is a celebration. So guys, uuwi na kami. Anong oras na din? So kailangan ba namin magpahinga? So thank you guys for watching again sa mga bet umorder ng muffin, leche plan, then ng ube halaya, ng sweet beans. PM nyo ako sa Facebook, Andrew Bacalbiong. Thank you guys for watching. Bye!